Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga salik sa paghahalaman at pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan ng may pag-iingat. Ang ating layuning pampagkatuto ay natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman at naisasagawa ang pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan ng may pag-iingat. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang una, nakapagpapaliwanag ng mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paghahalaman. Pangalawa, nakatutukoy ng mga kagamitan at kasangkapan sa paghahalaman at paraan ng pag-iingat sa mga ito. Pangatlo, nakatatalakay ng iba't ibang salik na dapat isaalang-alang sa paghahalaman. Pang-apat, nakapipili ng halamang maaaring itanim na matatagpuan sa komunidad. At panghuli, nakatatalakay ng paraan ng pagtatanim ng halaman. Tignan natin mga bata ang mga nasa larawan, ano kaya ang mga kagamitang ito? Narito ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman, halina't basahin natin. Mga kagamitan sa paghahalaman. Asarol, ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa samantalang ang bareta naman ay ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng kahoy. Ang garden fork ay ginagamit na pandurog ng malalaking kimpal ng lupa samantalang ang kalikay ay ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato sa lupa. Nakakita na ba kayo ng mga ito mga bata? Karit, ginagamit na pamputol ng matataas na damo. Ang pala naman ay ginagamit sa paglilipat ng lupa. Palakol, ginagamit na pamputol ng malalaking kahoy at ang piko ay ginagamit sa paghuhukay ng matigas na lupa. Regadera, ginagamit sa pagdidilig ng halaman at ang timba naman ang ginagamit na panghakot ng tubig na pandilig. Narito ang mga salik sa paghahalaman. Una ay ang lugar. Ang salik na ito ay nagpapahayag ng uri ng lugar na pagtataniman. Patag na lugar, bulubundukin, tabing ilog o dagat ay mga halimbawa ng lugar na pagtataniman. Mahalagang piliin ang lugar kung saan magiging mas madali para sa magsasaka ang mga gawain sa bukid. Pangalawang salik ay ang uri ng lupa. Ang lupa ba sa inyong kinaroroonan ay maputik o luwad, buhanginan, o mabato, o ito ay buhaghag? Ang pagkuha ng mga sample ng lupa mula sa ilan sa mga lugar kung saan nais mong magtanim ay makakatulong upang malaman kung anong uri ng halaman ang angkop sa klase ng lupa na iyong pagtataniman. Pangatlo, uri ng halamang itatanim. Ang uri ng halamang itatanim ay nakadepende sa uri ng lupa at sa lagay ng panahon sa lugar na pagtataniman. Halimbawa, ang carrots, patatas, at mais ay direktang itinatanim mula sa buto. Ang mga lara o bell pepper, kamatis, at talong ay itinatanim sa pamamagitan ng paglilipat mula sa punlaan. Maaari rin magsagawa ng pag-aaral kung ano ang madaling patubong halaman sa lugar, alamin kung ang lugar ay mainit, malamig, maangin, o maaraw. Ito ay mahalaga upang malaman kung aling mga halaman ang may kakayahan na tumubo at magtagumpay sa nasabing kondisyon ng lupa. Pang-apat, partial shade, full sun o sa madaling salita mga bata ay sikat ng araw. Dapat alam ninyo mga bata kung ang uri ba ng inyong halamang itatanim ay nangangailangan ng full shade, partial shade, full sun o partial sun. Narito ang mga gabay, basahin natin.
Panglima, supply ng tubig. Alam nyo ba na ang tubig ang isa sa mga pangunahing elemento upang ang lahat ng nilalang ay magpatuloy sa kanilang gawain? Ang mga buto ay umaasa sa tubig upang tumubo. Ang tubig din ang nagbibigay ng signal sa isang binhi ng halaman na oras na para umusbong at lumago. Ito ay isang pangunahing sangkap sa photosynthesis, ang proseso kung saan naglalabas ang mga halaman ng oxygen. Ang tubig din ang naghahatid ng mahahalagang sustansya sa mga halaman. Pang-anim ay pataba. Ano nga ba ang pataba, babasahin natin? Pampito ay ang kalendaryo ng pagtatanim. Ang crop calendar ay isang mahalagang instrumento na ginagamit ng mga magsasaka upang malaman ang panahon ng pagtatanim ng isang pananim, maging epektibo ang presyo sa mga pamilihan at magkaroon ng mahusay na estratehiya ng produksyon ng mga pananim. At pangluing salik ng paghahalaman na dapat tandaan ay ang pagtatala ng gastos. Maayos na paraan upang makuwenta ang mga tubo o kinita sa halaman ay ang pagkakaroon ng mga tala o record ng ginastos sa pagtatanim. Nakapaloob dito ang lahat ng input o mga kagastusan na ginamit sa pagtatanim, pati na rin ang kinita o tinubo mula sa produksyon ng mga halaman. Mahalagang malaman kung nakapagbigay ba ng maayos na kita ang pagtatanim o nalugi. Bakit mahalagang palaging pag-isipan ang mga salik ng paghahalaman bago simulan ang gulayan sa paaralan? Unang gawain. Ikalawang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito. Ang ating pangalawang aralin ay tungkol sa pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan. Alam nyo ba mga bata na ang mga gulay ay kailangan sa ating regular na pagkain at pang-araw-araw na buhay dahil sa kanilang taglay na nutrisyon tulad ng bitamina at mineral. Mahalaga na kumain tayo ng iba't ibang uri ng gulay araw-araw para sa balanseng pagkain at pagpapababa ng glucose level sa katawan na dulot ng ibang gulay.
Iba't ibang uri ng halamang ornamental at punong kahoy na maaaring itanim sa inyong lugar. Ang halamang ornamental ay kadalasang nakikita nating pangdekorasyon sa ating tahanan dahil sa mga matitingkad na kulay ng kanilang mga bulaklak o magaganda nilang mga dahon. Ilan sa kanila ay mga halamang dahon, halamang namumulaklak, halamang palumpon, at halamang baging. Ilan sa mga ito ay ilang-ilang, banaba, mayana, morning glory, sampaguita, San Francisco, santan, lemongrass, lotus, water lily, gumamela, bougainvillea, cactus. Halamang dahon, ito ay mga halamang hindi namumulaklak ngunit may magaganda at malalapad na dahon. Karaniwang itinatanim ito sa harapan ng bahay. Maaaring itanim din ito sa paso at gamiting palamuti sa loob ng bahay. Ang mga halimbawa nito ay San Francisco, pako, five fingers, at iba pa. Halamang namumulaklak ito ay mga halaman na itinatanim dahil sa makukulay nilang bulaklak at mababangong halimuyak. Ang halimbawa nito ay rosas, camea, sichirica, bougainvillea dapo, mirasol, at iba pa. Halamang palumpon ito ay mga halaman na mayroong matitigas na sanga na maaaring gamiting pambakod. Ang ibang halamang palumpon ay namumulaklak din. Ang halimbawa nito ay gumamela, sampaguita, at iba pa. Halamang baging ito ay mga halaman na gumagapang tulad ng kampanilya, niyog-nyugan, cadena de amor at iba pa. Ang mga ito ay nagbibigay kulay sa bakod o pader ng bahay. Mga iba't ibang uri ng gulay na maaaring itanim sa inyong lugar. Mga bambilyang gulay o bulb vegetable. Ito ay tumutukoy sa mga gulay kung saan ang kinakain natin ay ang mabilog, siksik, at sapin-saping bahagi na tumutubo sa ilalim ng lupa. Mga bulaklak ng mga gulay ay ang broccoli, cauliflower, at kalabasa. Samantalang ang mga daong gulay ay yaong may pinakamataas na nutritional value at pinakamahusay na benepisyo. Ang ilan sa mga pinakasikat ay ang mga pechay, mustasa, kangkong, lettuce, malunggay. Ang isa pang bahagi ng mga gulay na napakaraming gamit ay ang tubo o shoot. Ilang halimbawa ay asparagus, kinsey o bamboo shoots. Mga bungang ugat o tuber ay ang singkamas, patatas at kamote, ngunit mayroon ding kamoteng kahoy at luya. Gisantes, chickpeas, beans, broad beans at soybeans, pati na rin ang flax o sesame seeds ay mga halimbawa ng butong gulay samantalang ang ilang mga gulay ay namumunga din at ito ay ang mga pipino, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, kamatis, talong, pipino, at iba pa. Mga lamang ugat, ang mga ito ay isa sa mga pinakasikat na gulay sa mga recipe at sa ating araw-araw. Halimbawa ay carrot, labanos at singkamas. Ang punong prutas ay kadalasang lumalaki, namumulaklak at namumunga. Ang bunga nito ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay santol, mangga, chico, rambutan, lansones, durian, langka, abokado at duhat. Dalawang uri ng pagpapatubo ng halaman. Una ay ang tuwiran. Sa paraang ito, ang buto ay itinatanim sa piniling lugar at dito na palalakihin at pabubungahin. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng hand trowel o anumang matulis na kahoy upang makalikha ng butas na paglalagayan ng buto ng halaman. Maaari ring isabog ang mga buto sa lupa. Ang mga halimbawa ng halaman ng itinatanim ng tuwiran ay ang ampalaya, patola, sitaw, kalabasa, patani, upo, labanos, carrots at iba pa.
Ang tuwirang pagtatanim ay ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Narito ang mga sumusunod na hakbang sa tuwirang pagtatanim. Ang pangalawang paraan ng pagtatanim ay ang dituwirang pagtatanim. Sa paraang ito ng pagtatanim, ang mga buto, sanga, o dahon ay pinatutubo muna sa isang lalayan bago itanim sa permanenteng lugar. Ginagawa ito pagkatapos na magpatubo ng mga buto sa isang punlaan. Ililipat ang punla kapag maaari na itong mabuhay sa natural na kondisyon ng panahon. Ang mga halimbawa nito ay malunggay, lagikoy, kamatis, talong, letsuges, mustasa, pechay at iba pa. Narito ang mga sumusunod na hakbang sa dituwirang pagtatanim ng halaman.